Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxki TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pamilyang nasisira dahil sa pera, pagpapalaki ng magulang at isang lihim na walang sinuman ang nakakita na darating. Paano kung ang mismong taong inaasahan mong magbubuhat sa inyo sa kahirapan ay siya palang unti-unting pumapatay sa kinabukasan ng lahat? At paano kung ang bunsong anak na itinuturing niyong walang utang na loob at masama ay may hawak palang alas na magpapabagsak sa lahat ng inyong kasinungalingan? Isang kwentong mapanakit, punong-puno ng gigil, ngunit may matinding plot twist sa dulo na hindi nyo maiisip. Kaya naman bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa isang mainit, ngunit maingay na barangay sa Laguna, kilala ang pamilya ni Mang Felix. Si Mang Felix ay isang retiradong kawani ng munisipyo. Sa paningin ng mga kapitbahay, mapalad si Felix dahil ang kanyang bunsong anak na si Prince ay maagang nakapagtapos ng kolehiyo at ngayon ay may magandang posisyon na bilang isang IT supervisor sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Prince tuwing uuwi ng pamilya, may isang mabigat na krus siyang pinapasan, ang kanyang kuya na si Tuper. Si Tuper ang panganay, 35 taong gulang na. May asawa at 2 anak, ngunit hanggang ngayon ay walang permanenteng trabaho. Kung hindi nagbababad sa karera ng kalapati, ay makikitang umiinom sa kanto kasama ang mga barkada nito. Ang masama pa rito, may bisyo si Tuper na mas mabilis pa sa kidlat kung dumating. Ang pangungutang sa mga online lending apps, sa mga Bombay at sa mga kapitbahay. At ang masakit, palaging si Mang Felix ang sumasalo sa kanya. Isang gabi, katatapos lang maghapunan ng pamilya. Kakauwi lang ni Prince mula sa isang nakakapagod na linggo sa trabaho. Gusto lang sana niyang magpahinga, ngunit ang sumalubong sa kanya sa sala ay ang pamilyar na mukha ng kanyang ama. Mukhang balisa, may hawak na baso ng tubig at hindi mapakali. Prince, anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Kanina pa kita hinihintay. Mayroon sana akong pakiusap sa iyo na napakahalaga lang talaga. Itay, kadadating ko lang po. Kung tungkol po na naman yan sa Kuya Tuper ko, pakiusap naman po. Kahit ngayong gabi lang, pagod ako sa opisina. Anak, sandali lang naman. Intindihin mo naman ang kuya mo. Gipit na gipit ng kapatid mo ngayon. Kinakatok na sila ng mga naniningil ng online lending app. Naputulan na sila ng kuryente kahapon. Maawa ka naman sa mga pamangkin mo. Walang ilaw na, nag-aaral. Itay, nung nakaraang buwan lang, nagbigay ako ng 20,000 piso para pambayad sa kuryente at pambili ng gatas ng mga bata. Saan napunta yun? Bakit ngayon? Naputulan na naman. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Tuper. May hawak na mamahaling cellphone na halatang bagong bili at may bakas pa ng amoy ng alak sa kanyang hininga. Kasunod niya ang kanyang asawa na si Brenda na imbis na mahiya ay nakataas pa ang kilay. Prince, pautang muna ng 15,000 piso. Kailangan ko lang talaga mabayaran yung 5 Bombay na nagbabanta sa labas. Kung hindi, kukunin nila yung motorsiklo ko. Paano na ako makakabiyahe niyan? Motorsiklo? Kuya, kailan ka ba huling bumiyahe? 1 taon mo nang sinasabing gagamitin mo yung pampasada pero nakatambay lang sa garahe. Tapos ngayon, hingi ka na naman ng pera. At anong hawak mo? Bagong cellphone? Aba Prince, huwag mo namang pagsalita ng ganyan ng kuya mo. Kailangan niya yung cellphone na yan para sa negosyo niya. Tsaka pamilya tayo. Hindi ba dapat nagtutulungan? Napakadamot mo naman, porke malaki na ang kinikita mo sa Maynila. Negosyo? Ang sabihin mo Ate Brenda, panay online sugal ang inaatupag niyong dalawa. Itay, nakikita mo ba ito? Kinokonsente mo na naman
Noong nakaraang taon, ako ang nagbayad ng utang niya sa Bombay na umabot ng 50,000. Halos maubos ang ipon ko para sa pangarap kong makabili ng sariling bahay. Prince, ang boses mo. Huminahon ka. Panganay mo pa rin si Topper. Bilang bunsong kapatid, tungkulin mong tumulong kapag nagigipit ng pamilya. Hindi ko kayo pinalaking walang pagmamahal sa isa't isa. Sige na, pautangan mo na muna ang kuya mo. Pangako naman niya, pabayaran kanya kapag nakakuha na siya ng proyekto sa konstruksyon. Pangako? Itay, ilang pangako na bang narinig ko mula sa kanya? Ni isang piso, walang bumalik sa akin. At ikaw Itay, palagi mo siyang pinagtatakpan. Kaya hindi natututo si kuya dahil alam niyang sa tuwing magkakalat siya, nandyan ka para utusan ako maglinis ng dumi niya. Hoy Prince, sobra ka na ha. Porke nakatapos ka ng pag-aaral, ganyan mo na kami ituring. Kung ayaw mong tumulong, huwag mo kaming pangaralan. Akala mo kung sinong malinis. Nagmamagaling ka lang dahil may pera ka ngayon. Prince, parang awa mo na. Ako na nagmamakaawa sa iyo bilang ama mo. Tulungan mo ang kuya mo ngayon lang. Huling beses na ito. Pagbigyan mo ng matandang ito. Ayaw mo bang maging mapayapa ang buhay natin? Tinitigan ni Prince ang kanyang ama. Nakita niya ang mga kulubot sa mukha nito. Ngunit hindi awa ang naramdaman niya kundi matinding pagod at panghihinayang. Alam ni Prince na kapag nagbibigay siya ngayon, mauulit at mauulit lamang ito. Ang pera na pinaghirapan niyang kitain sa pamamagitan ng pagpapakapuyat sa gabi ay mapupunta lang sa walang kwentang bisyo ng kanyang kapatid na kinukonsinti naman ng kanilang magulang. Ngunit dahil sa pagmamahal sa ama at sa takot na baka atakihin ito sa puso dahil sa stress, huminga ng malalim si Prince. Binuksan niya ang kanyang baga, kinuha ang kanyang pitaka at nag-transfer ng pera gamit ang kanyang banking app sa account ni Topper. 15,000. Yan ang huli Tay. Sinasabi ko sa inyo, kapag umulit pa ito, hindi nyo na ako makikitang muli sa bahay na ito. Ay naman pala, salamat bunso. Sabi ko na nga ba, hindi mo kami matitiis eh. O paano? Mauna na kami ni Brenda. May aasikasuhin lang kami sa labas. Umalis si Topper at Brenda na may malawak na ngiti. Tila ba nakakuha ng libreng swerte. Si Mang Felix naman ay nakahinga ng maluwag at tinapik ang balikat ni Prince. Salamat anak. Alam kong mabuti ang puso mo. Huwag mo nang isipin ang mga sinabi ng kuya mo. Mainit lang ang ulo nun. Huwag po kayo magpasalamat sa akin Itay. Dahil ang ginawa ko ngayon ay hindi pagtulong. Ang ginawa ko ngayon ay paglalagay ng lubid sa leeg nating lahat. At darating ang araw, kayo rin ang masasakal sa ginagawa ninyong pagtatanggol sa kanya. Pumasok si Prince sa kanyang silid. Iniwan ng kanyang ama na nakatayo sa sala. Hindi alam ni Mang Felix, ang gabing iyon ang huling beses na magpaparaya si Prince. Dahil sa mga susunod na linggo, isang mas matinding bagyo ang paparating sa kanilang pamilya. Isang utang na hindi lang pera ang kukunin, kundi ang mismong dangal at kaligtasan ng pamilya ni Mang Felix. Ano kaya ang gagawin ni Topper na magiging mitya ng tuluyang pagpapasabog sa pasensya ni Prince? At anong klaseng pagtitiis pa ba ang kayang gawin ng isang bunso bago niya tuluyang iwanan ang kanyang pamilya? Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang gabing iyon. Akala ni Prince ay magbabago na ang takbo ng buhay sa kanilang bahay. Umaasa siya na dahil sa uling babala niya, kahit kaunti ay rerespetuhin ni Topper ang kanyang pagod. Ngunit nagkamali siya. Dahil ang taong sanay sa madaling pera, kailanman ay hindi matututong magpawis para sa sariling kakainin. Isang Sabado ng umaga, habang nagkakape si Prince sa beranda, nakita niyang may humintong isang pulang kotse sa tapat ng kanilang gate. Lumabas mula rito ang isang lalaking may katabaan, nakasuot na makapal na gintong kwintas at may hawak na pulang folder. Kasunod dito ang dalawang lalaking tila mga bodyguard. Dahil doon ay kinabahan agad si Prince. Hindi nagtagal, lumabas si Mang Felix na tila ba matagal nang inaasahan ang pagdating ng mga taong ito.
Kitang-kita ni Prince mula sa malayo ang panginginig ng mga kamay ng kanyang ama habang nakikipag-usap sa lalaking may gintong kwintas. Agad na lumapit si Prince para alamin kung ano ang nangyayari. Ma'am Felix, tapos na ang palugit na ibinigay ko sa inyo at sa anak niyong si Tupper. 2 buwan ninyong hindi binabayaran ng interes ng 500,000 piso na inutang niyo sa akin gamit ang titulo ng bahay at lupang ito. Sandali lang po. Ano pong 500,000? At anong titulo ng lupang sinasabi ninyo? Oh, ikaw ba ang bunsong anak? Ako si Don Ricardo, isang pribadong nagpapautang. Ang kuya mong si Tupper, kasama ang ama mo na si Felix, ay nag-loan sa akin ng kalahating milyong piso, 6 na buwan na ang nakakaraan. Ginamit na lang collateral ang titulo ng bahay na ito. At dahil pumirma ang ama mo bilang may-ari, legal ang lahat. Ngayon, kung hindi niyo mababayaran ang buong halaga kasama ang interes na umabot na sa 600,000 ngayong buwan, mapipilitan kaming remitain ang bahay na ito at palayasin kayo. Itay, totoo ba ito? Nag-loan kayo ng ganyang kalaking pera kasama si kuya? At ang titulo pa ng bahay natin ang isinangla ninyo? Prince, anak, makinig ka muna. Nagmamakaawa ang kuya mo noon. Sabi niya, gagamitin niya sa malaking negosyo ng supply sa construction. Malaki daw ang kikitain, kaya pumirma ako. Hindi ko alam na hindi niya babayaran ng mga buwan ng hulog. Negosyo? Itay, ilang beses ko ba kailangan sabihin sa inyo na walang negosyo si Kuya Tupper? Sinugal niya yan. Nilustay niya kasama si Brenda. At ngayon, pati ang bahay na pinaghirapan niyong itatag, mawawala dahil sa pagpabor niyo sa kanya. Oo, pamilya niyo na mag-usap. Bibigyan ko kayo ng eksaktong 3 araw. Kapag walang 600,000 sa lamesa ko, ihanda niyo na ang mga balutan ninyo. Mauna na kami. Umalis si Don Ricardo at ang kanyang mga kasama. Iniwan nilang tulala si Ma'am Felix na napaupo na lamang sa semento habang umiiyak. Maya-maya ay dumating naman si Tupper at Brenda na tila ba nanggaling pa sa isang mamahaling bakasyon dahil may bitbit na mga bagong damit at mga bagong kagamitan. Hayop ka, Tupper! Nasaan ang 500,000 piso na inutang mo gamit ang titulo ng bahay na ito? Nasaan? Hoy Prince, wag mo akong saktan. Ano ba pinagsasabi mo? Nalugi ang negosyo. Anong magagawa ko? Kasalanan ko ba na nagmahal ang mga materyales? Aba Prince, huwag mong isisi sa asawa kong lahat. Si Papa Felix ang pumirma. Ibig sabihin, gusto rin niya. Tsaka ikaw diba, supervisor ka. Marami kang pera. Bakit hindi mo nalang bayaran yung 600,000? Maliit na bagay lang yan sa malaking sahod mo. Maliit na bagay? 600,000? Maliit na bagay ba yun? Pinaghihirapan kong bawat sentimo ko. Hindi ko obligasyon na bayaran ang utang na isinugal ninyo. Prince, parang awa mo na anak. Ikaw lang ang may kakayahang makakuha ng ganyang kalaking pera sa bangko o sa mga kaibigan mo. Huwag mo ngayaang makuha ang bahay natin. Dito ka lumaki. Dito tayo tumira ng nanay mo bago siya mamatay. Maawa ka sa akin, Prince. Bayaran mo na ang utang ng kuya mo. Napatingin si Prince sa kanyang ama na nakaluhod sa kanyang harapan. Noong una, kapag nakikita niyang nagmamakaawa ang ama, lumalambot ang puso niya. Ngunit ngayon, ang nakikita na lamang niya ay isang magulang na bulag sa pagmamahal sa isang irresponsableng anak. Isang magulang na handang itapon ang kinabukasan ng matino niyang anak para lang isalba ang anak niyang walang kwenta. Hindi ko babayaran ang utang na yan, Itay. Tumayo ka dyan dahil hindi kita rerespetuhin habang nakaload ka para sa isang kriminal na sugarol. Walang iya ka, Prince. Sarili mong ama. Pinapalood mo. Napakawala mong utang na loob. Porke umangat ka lang sa buhay, naging ganyan ka na kasama. Pasamang anak. Oo nga, napakadamot mo. Sana hindi ka na lang naging bahagi ng pamilyang ito. Sarili mong pamilya. Hayaan mo maging palaboy sa lansangan habang ikaw nagpapakasasa sa pera mo sa Maynila.
Napakasama ng ugali mo, Prince. Lalayasan mo kami dahil lang sa pera. Prince, kung hindi mo tutulungan ang kuya mo ngayon, ibig sabihin lang nun ay wala kang pagmamahal sa akin. Pinatunayan mo lang na totoo ang sinasabi nila na kapag ang tao ay nagkapera, nakakalimot na sa pinanggalingan. Sige, umalis ka kung gusto mo. Huwag mo na kaming kilalanin na pamilya. Napakasama ng loob ko sa iyo. Narinig ng buong kapitbahay ang sigawan. Maraming nakikiisyoso sa labas ng gate. Doon, pinagmukhang masama ni Tuper at Brenda si Prince. Sumisigaw sila na walang utang na loob ang bunso dahil pinababayaan ang matandang ama at ang pamilya sa oras ng kagipitan. Hinarap ni Prince ang kanyang pamilya, pati na ang mga kapitbahay na nakatingin sa kanya na tila ba siya ang pinakamasamang tao sa mundo. Ngunit sa halip na umiyak o magwala, isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Prince. Isang ngiti na nagpaiwatig na mayroon siyang alam na hindi alam ng lahat. Sabi niyo, Itay, masama ako. Sabi niyo wala akong utang na loob at pinababayaan ko kayo. Sige, tatanggapin ko ang paratang ninyo. Mula sa araw na ito, wala na kayong Prince na matatakbuhan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Tuper, Brenda, magpakasaya kayo. Dahil ang akala niyong katapusan ng kwento ay simula pa lang ng inyong totoong pagbagsak. Naglakad si Prince palabas ng gate na nakataas ang noo. Bit-bit ang kanyang mga gamit. Hindi siya lumingon kahit naririnig niya ang mga mura at panunumbat ng kanyang ama at ng kanyang kuya. Ang buong akala ni Tuper at Ma'am Felix ay nagwagi sila sa pagpapalayas kay Prince at hahanap na lang sila ng ibang paraan para matakasan si Don Ricardo. Ngunit hindi nila alam, bago pa man nag-impake si Prince, mayroon na siyang ginawang isang akbang. Isang akbang na hindi lang kay Don Ricardo makakapagpabago ng laro, kundi isang lihim na koneksyon na si Prince lang ang nakakaalam. Ano kaya ang planong ginawa ni Prince bago siya tuluyang umalis? Paano kaya harapin ni naman Felix at Tuper ang pagdating ng ikatlong araw kung wala na ang perang inaasahan nila mula sa bunso? Dumating ang ikatlong araw, ang takdang araw na binigay ni Don Ricardo. Sa loob ng 3 araw na iyon, walang ginawa si Tuper kundi ang magpakasasa pa rin sa sugal. Sa pag-aakalang makakahanap si Ma'am Felix ng paraan o kaya naman ay babalik si Prince dahil sa konsensya. Ngunit lumubog na ang araw. Walang Prince na nagpakita. Walang pera na dumating. Eksaktong 3:00 ng hapon, huminto ang isang mamahaling itim na SUV sa tapat ng bahay ni Ma'am Felix. Kasunod nito, ang isang truck na may kasamang mga kalalakihan na handang magakot ng mga kagamitan. Lumabas si Don Ricardo, bit-bit ang parehong palang folder. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na siyang isang abogado. Natataranta at talos maiyak na lumabas si Ma'am Felix sa sala. Kasunod ni Tuper at Brenda na bakas ng matinding takot sa kanilang mga mukha. Don Ricardo, magandang hapon po. Parang awa mo na. Bigyan mo pa kami ng kahit 1 linggo. Ang bunsong anak ko, biglang umalis ng bahay. Siya sana nga asa namin magbayad. Ngunit nagmatigas ang puso ngayon. Oo nga boss, yung walang yung bunso namin. Dinala lahat ng pera niya sa Maynila at pinabayaan kami rito. Bigyan niyo lang kami ng kaunting panahon. Habulin namin siya sa opisina niya para piliting maglabas ng pera. Tapos na ang oras ng usapan, Felix. Tuper, 3 araw ang ibinigay ko sa inyo para maghanap ng 600,000. Ngayong walang pera, kailangan nyo ng lisanin ang bahay na ito. Legal ang dokumentong hawak ko. Perma mo ito, Felix, bilang pagpapatunay na isinangla mo ang lupa. Kaya ngayon, labas! Hindi maaari ito. Hindi nyo kami pwedeng palayasin ng basta-basta. Saan kami titira ng mga anak ko? Wala kayong awa. Mrs., kung hindi po kayo lalabas ng mapayapa, mapipilitan po kami tawagin ng mga barangay tanod at pulis para sa isang forced eviction. Huwag niyo na pong pahirapan ang sarili ninyo.
Pakiusap. Ilabas nyo ng mga personal nyong gamit, sabi ng abogado. Nagsimula nang pumasok ang mga tauhan ni Don Ricardo para magakot ng mga appliances, kama at mga upuan. Umiiyak na napaupo si Ma'am Felix sa tabi ng kalsada, habang si Tuper naman ay walang nagawa kundi ang magmura at sisihin ang kanyang bunsong kapatid. Ang mga kapitbahay ay nag-oosyoso na naman. May mga naaawa kay Ma'am Felix, ngunit karamihan ay alam na kasalanan nito ng bisyo ni Tuper. Habang nagkakagulo ang lahat, isang marangyang kotse ang biglang huminto sa tapat mismo ng gate. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaking nakasuot, may hawak na mamahaling dokumento at may pamilyar na tindig. Nanlaki ang mga mata ni Ma'am Felix at Tuper nang makilala kung sino ito. Walang iba kundi si Prince. Ngunit hindi na siya ang mukhang pagod at stress na bunso na umalis noong nakarang araw. Ngayon, mukha na siyang isang makapangyarihang tao na may mataas na katungkulan. At ang mas ikinagulat ng lahat, dire-diretsyong lumapit si Don Ricardo kay Prince at yumuko ng bagya bilang pagpapakita ng matinding respeto. Magandang hapon, Sir Prince. Naisagawa na po namin ang utos ninyo. Tapos na pong akutin ang mga gamit at formal na nating nakuha ang pagmamayari ng bahay at lupang ito mula sa inyong ama at kapatid. Prince? Ano ang ibig sabihin nito? Bakit tinatawag kanyang sir? Bakit kanya sinusunod? Hoy Prince, sa buhatan ba ito? Ikaw bang may gawa nito kaya kami napapalayas ng sarili nating bahay? Napakasama mo talagang kapatid. Pinagkaisahan mo kami. Walang sabuatan dito kuya. At lalong hindi ako nagpalaya sa inyo. Kayo ang nagpalaya sa sarili ninyo mula sa bahay na ito. Nang permahan niyo ang kontrata kay Don Ricardo, 6 na buwan na ang nakakaraan gamit ang kasakiman ninyo. Ngumiti si Prince at kinuha ang pulang folder mula kay Don Ricardo. Binuksan niya ito sa harap ng kanyang ama at kapatid. Para malaman ninyo, si Don Ricardo ay hindi isang ordinaryong pribadong nagpapautang. Siya ang Chief Financial Officer ng isang malaking real estate investment firm sa Maynila. At kung nagtataka kayo kung bakit ako ang sinusunod niya, dahil ako nakatuklas na ang pondo ng kumpanyang pinagtatrabuhan ko bilang IT supervisor ay may koneksyon sa investment firm na ito. Nung nalaman kong isinangla ninyo ang bahay na ito, 6 na buwan na ang nakakaraan, ako na mismong bumili ng inyong utang mula sa firm. Ibig sabihin, sa iyo kami may utang, Prince. Ikaw may hawak ng titulo ng bahay natin ngayon. Opo, Itay. Ako ang nakabili ng titulo. Legal na sa pangalan ko ang bahay at lupang ito ngayon. Noong una, binala kong ibalik ito sa inyo ng libre. Basta ba magbago lang si Kuya Tuper at titigil mo ng pangungonsinti sa kanya. Pero anong ginawa niyo nung nakaraang gabi? Niluhuran mo ako, Itay. Hindi para sa ikabubuti ko, kundi para lang iligtas ang sugal at luho ng panganay mo. Pinagmukha ninyo ako masama sa buong kapitbahay natin. Itinakwil niyo ako dahil lang sa pera. Prince? Mabuti naman at sa iyo pala itong bahay. Pamilya naman tayo, di ba? Biro lang naman yung mga sinabi namin nung isang gabi. Siyempre mahal ka namin. Huwag mo naman kaming palayasin dito. Sa iyo naman pala ito eh. Pwede naman kaming manatili rito, di ba? Huwag mo akong mahawakan, Ate Brenda. Dahil ang dumi ng ugali mo. Nung akala niyo wala akong kwenta at maramot, itinapon niyo ako na parang basura. Ngayong nalaman niyo ako may-ari ng bahay na ito, bigla kayo magmamakaawa at gagamitin ang salitang pamilya. Humarap si Prince kay Ma'am Felix na ngayon ay tahimik na umiiyak sa matinding pagsisisi. Nakita ng ama kung gaano kalaki ang pagkakamali niya. Ang anak na itinaboy niya, ang anak na tinawag niyang walang utang na loob, ay siya palang lihim na nagligtas sa kanila sa mas malaking kapahamakan noong una. Ngunit tuluyan na nilang sinira ang tiwala nito. Prince, anak, patawarin mo ako. Naging bulag akong ama. Patawarin mo ako. Patawad, Itay. Sabi mo nung isang gabi, umalis ako at huwag na kayong kilalanin bilang pamilya. Tinupad ko lang ang gusto mo, ang bahay na ito.
ay sa akin na. At dahil pinalayas niyo ako sa buhay ninyo, formal ko na rin kayong pinalalayas sa ari-arian ko. Nagulat ang lahat sa naging desisyon ni Prince. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Dahil habang paalis na sina Tupper, Brenda at Ma'am Felix bitbit ang kanilang mga sako, may dalawang sasakyan ng pulis ang biglang huminto sa tapat ng bahay. Lumabas ang mga opisyal na may hawak na isa pang warrant of arrest. Para kanino ang warrant na ito? At ano pa ang huling alas na hawak ni Prince na tuluyang magpapabagsak sa kasakiman ni Tupper at Brenda? Sa paghinto ng dalawang sasakyan ng pulis, tila ba huminto rin ang ikot ng mundo para kay Tupper at Brenda. Ang mga kapitbahay na kanina pa nanonood ay lalong nagsilapit. Pilit na inaaninag kung sino ang pakay ng mga otoridad. Lumapit ang isang matangkad na pulis na may hawak na opisyal na dokumento. Magandang hapon po. Sino po rito si Christopher? Tupper Santos at si Brenda Santos. Ako po si Tupper. Tsaka asawa ko po si Brenda. Bakit po sir? May problema po ba? Nag-aakot lang kami ng gamit dahil pinalayas kami ng sarili kong kapatid. Kami may hawak na warrant of arrest laban sa inyong dalawa para sa kasong estapa, identity theft at falsification of public documents. Ito ay nagugat sa reklamo ng ilang mga kumpanya ng online lending apps at isang pribadong kooperatiba. Parang binagsakan ng langit si Ma'am Felix sa kanyang narinig. Napatingin siya kay Prince. Pagkatapos ay sa kanyang panganay na anak na ngayon ay dahan-dahan ng umaatras para sana tumakas. Ngunit agad na naharangan ng dalawang iba pang mga pulis. Pulis, sandali lang po. Anong identity theft? Anong falsification? Baka po nagkakamali kayo. Ang anak ko, oo, medyo irresponsable sa pera. Pero hindi po yan kriminal. Napakabait na bata niyan. Itay, hanggang ngayon ba naman, ipagtatanggol mo pa rin siya? Hanggang ngayon ba naman, bulag ka pa rin sa katotohanan? Kung di pa dumating ang mga pulis, wala ka talagang balak maniwala sa akin, hindi ba? Prince, ano ba ang nangyayari? May kinalaman ka ba rito? Opo, Itay. Ako nag-imbestiga at nagsumite ng mga ebidensya sa batas. Noong nakaraang buwan, nalaman ko na lang na may mga kolektor na tumatawag sa akin para sa mga utang na hindi ko naman kinuha. Nang suriin ko ang aking mga personal na dokumento, natuklasan kong ninakaw ni Tupper at Brenda ang aking mga lumang ID dito sa bahay. Ginamit nilang pangalan ko, ang perma ko, at ang mga detalye ng trabaho ko para makautang sa iba't ibang online lending at kooperatiba na umabot sa mahigit 300,000 piso. Nagbulungan ang mga kapitbahay. Grabe! Sariling kapatid, ninakawan. Kaya pala lagi may bagong gamit si Tupper. Ginagamit ang pangalan ng bunso. Ang mga paratang na ipinatong ni Tupper at Brenda kay Prince noong una ay biglang bumalik sa kanila tulad ng isang malakas na sampal. Walang katotohanan yan. Embento lang yan ni Prince dahil galit siya sa amin. Gusto niya lang kaming ipakulong para mapasa kanyang lahat. Papa Felix, tulungan mo kami. Huwag mo kaming pabayaan sa masamang kapatid na yan. Prince, maawa ka naman. Magkakapatid tayo. Dugo at laman mo ako. Bakit mo sa amin ginagawa ito? Pwede naman natin pag-usapan ito sa loob ng pamilya, hindi ba? Bakit kailangan umabot sa pulis? Nung ginamit niyong pangalan ko para sa sarili ninyong luho, naisip niyo bang pagiging magkakapatid natin? Nung hinayaan ninyong masira ang kredito ko at ang pangalan ko sa mga kumpanya, naisip niyo ba na dugo at laman niyo ako? At ikaw kuya, hindi lang akong biktima mo. Itay, tingnan mo ang hawak ng pulis. Alam mo ba kung saan pa nakuha nito perang ibang pera? Kinuha ng pulis ng isa pang dokumento at ipinakita kay Ma'am Felix. Ito ay ang aplikasyon para sa isang peking loan gamit ang pangalan ng yumaong ina ni Prince at Tupper na may huwad na perma rin ni Ma'am Felix bilang garantor. Ginamit niya pati ang pangalan ng namayapa nating ina, Itay.
Gumawa sila ng peking dokumento para makakuha ng pera sa isang kooperatiba. At ang perang nakuha nila, hindi napunta sa kuryente. Hindi napunta sa pagkain ng mga pamangkin ko. Napunta lahat sa online casino at sa karera. Habang ikaw, Itay, nagpapakababa ka at lumulod sa akin para limusan sila ng pera. Topper, totoo ba ito? Ninakawan mo ang kapatid mo. Ginamit mo ang pangalan ng nanay mo na nasa kabaong na. Sagutin mo ako. Itay, patawad po. Nagipit lang talaga ako sa sugal. Akala ko kasi mananalo ako para mabayaran ko si Prince. Patawad po, Itay. Sa puntong iyon, tuluyan ang nilagyan ng posas ng mga pulis sina Topper at Brenda. Nagwawala si Brenda habang isinasakay sa kotse ng pulis. Habang si Topper naman ay parang basang sisiw na walang nagawa kundi ang humagulgod. Ang mga gamit na hinakot sa truck ay nananatiling nakatambak sa labas. Walang direksyon tulad ng buhay na pinili na mag-asawang sugarol. Naiwan sa tapat ng gate si Mang Felix, nakaupo sa sahig, walang natirang ari-arian at ang panganay na anak ay napunta na sa kulungan. Tumingala siya kay Prince. Ang bunsong anak na ngayon ay nakatayo sa kanyang harap na may bitbit na tagumpay. Ngunit may bakas pa rin ng lungkot sa mga mata. Prince, anak ko, ano nang mangyayari sa akin? Wala na akong bahay. Wala na akong pera. At ang kuya mo'y makukulong. Parang awa mo na, anak. Huwag mo kong iwan sa kalsada. Patawarin mo ang matandang ito. Tinitigan ni Prince ang kanyang ama. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng matinding awa. Ngunit alam niyang kailangan ng kanyang ama ng isang matinding leksyon upang tuluyan itong magising sa katotohanan. Ano kaya ang gagawin ni Prince kay Mang Felix? Hayaan niya ba itong matulog sa kalsada upang maranasan ang hirap? O mayroon pa siyang uling sorpresa para sa kanyang ama na magpapakita ng totoong kahulugan ng pagmamahal at disiplina? Umalis sa mga sasakyan ng pulis. Dala ang tunog ng sirena na tila ba naging huling musika ng kahihiyan ni Topper at Brenda. Natahimik ang buong paligid. Ang mga kapitbahay ay unti-unti na ring nagsisialisan. Dala ang kwento ng isang pamilyang winasak ng labis na pagpapalayaw at sugal. Sa tapat ng gate, nakaupo pa rin si Mang Felix sa simento. Iyakap ang kanyang mga tuhod habang nakatingin sa kawalan. Lumapit si Prince sa kanyang ama. Pinapanood niya ito ng ilang sandali. Ang amang dating nanginginig sa galit kapag pinagsasabihan siya, ngayon ay nanginginig na sa takot at labis na pagsisisi. Itay, tumayo ka na po dyan. Hindi po bagay sa inyo nakaupo sa kalsada. Prince, saan ako pupunta? Ang bahay na ito ay sa iyo na. Ang kuya mo ay nasa kulungan. Karapat dapat lang naiwan mo ako rito. Dahil naging masama akong ama sa iyo. Pinili ko ang kapatid mong walang kwenta. At itinaboy kita na siyang nagpapakapuyat para sa pamilyang ito. Patawarin mo ako, anak. Itay, galit ako sa ginawa niyong pagtatanggol kay Kuya Topper. Nasaktan ako nang sabihin niyong wala akong utang na loob at masama akong anak. Pero kailanman, hindi ko po nakalimutang ama ko kayo. Inakay ni Prince si Mang Felix pabalik sa loob ng bakuran. Doon, hinarap niya si Don Ricardo at ang kanyang abogado na kanina pa naghihintay ng kanyang huling utang. Don Ricardo, Attorney Santos, maraming salamat sa tulong ninyo. Maaari nyo nang ihanda ang huling dokumento na pinag-usapan natin kagabi. Dokumento? Anong dokumento pa, Prince? Hindi ba't sa iyo ng bahay na ito? Itay, ito ang deed of use of rock at isang bagong kasulatan. Legal na sa akin ang bahay na ito para hindi na ito kailanman maibenta o maisang lamuli ni Kuya Topper o ng kahit sino pa. Pero ang dokumentong ito ay nagpapatunay na may karapatan kayong tumira rito habang buhay. Walang sino man makakapagpalaya sa inyo rito. Kahit ako. Nanlaki ang mga mata ni Mang Felix. Hindi niya akalain na matapos ang lahat ng kanyang pagtataboy at pagbintang kay Prince,
Ang bahay na pinag-awayan ay babalik pa rin ang kanyang bunso upang maging silungan niya sa kanyang katandaan. Pero may isang kondisyon, Itay. At itong huling alas ko para sa pamilyang ito. Mula sa araw na ito, ako na ang hahawak ng inyong buwanang pensyon. Ako ang bibili ng pagkain mo, ng gamot mo, at ng mga pangangailangan mo rito sa bahay. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi mo nabibigyan kahit isang piso si Kuya Tupera o si Brenda habang nasa loob sila ng kulungan. Kung gusto mo silang dalawin at dala ng pagkain, ako ang sasama sa iyo. Pero walang perang lalabas mula sa bulsa mo. Sige anak, sige, sumasang-ayon ako. Kahit anong gusto mo, susundin ko. Natuto na ako, Prince. Ang akala kong pagmamahal sa kuya mo ay siyang pumatay sa pagkatao niya. Kung hindi mo ginawa ito, baka mas malalang krimen pang nagawa nila. Salamat anak. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan sa kabila ng lahat. Ginawa ko ito, Itay, dahil mahal kita. At dahil gusto ko matuto si Kuya Tupera. Ang kulungan na magiging paaralan niya para malaman ang tunay na halaga ng bawat sentimong sinugal niya. Doon, walang mampelik na magtatanggol sa kanya. Walang prince na magbabayad ng utang niya. Harapin niya ang batas bilang isang lalaki. Lumipas sa mga buwan at unti-unting bumalik ang katahimikan at kaayusan sa buhay ni na Prince at Ma'am Felix. Si Tupera at Brenda ay nanatili sa kulungan upang pagdusahan ang kanilang mga kaso ng estapa at identity theft. Doon ay napilitan sila magtrabaho sa loob ng piitan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang bagay na hindi nila nagawa noong sila ay nasa laya pa. Si Mang Felix naman ay naging masayahin muli. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matalino na siya. Natuto siyang magtanim ng mga halaman sa bakuran at hindi na nakikinig sa mga udyok ng ibang tao pagdating sa pera. At si Prince, patuloy siyang umangat sa kanyang karera sa Maynila. Bitbit ang karangalan na binuo niya sa pamamagitan ng sariling pawis at katapatan. Isang hapon, habang nagkakape ang mag-ama sa beranda ng kanilang bahay, tumingin si Mang Felix sa langit at ngumiti kay Prince. Anak, napakaganda pala ng pakiramdam ng mamuhay ng walang utang at walang takot na may kakatok sa gate natin para maningil. Opo, Itay. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng pera o sa luho ng gamit. Nasusukat ito sa kapayapaan ng isip, sa dangal ng pangalan at sa tamang disiplina sa pamilya. At dito nagtatapos ang ating kwento. At ang aral sa kwentong ito ay ang labis na pagpapalayaw at pagtatakpan ng magulang sa balinggawa ng anak ay hindi pagmamahal, kundi isang lason na dahan-dahang sumisira sa kanyang kinabukasan at nagtutulak sa kanya sa kapamakan. Ang pera ay dapat pinagbubuhatan ng pawis, hindi ninanakaw sa kapwa o sa sariling dugot laman. Para sa mga anak, ang pagtataguyod sa hustisya at katotohanan kahit pa magmukha kang masama sa simula, ang siyang tunay na magliligtas sa dangal at kapayapaan ng buong pamilya. Laging tandaan, ang disiplina ay bahagi ng tunay na pagmamahal. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.